Guys, sagot tayo ng mga videos natin, ng mga tanong sa mga videos natin sa ating comment section dito sa ating OFW Guides YouTube channel. At dito nga ay hahanapin natin ang ating mga comments na hindi nasasagot or mga comments na kailangan nating masagot via this video. Etong question po nito galing kay Flappy. So, ang tinatanong niya is about sa kanyang police clearance. So, paano yung option na magpapalos passport siya para sa kanyang police clearance dahil wala siyang police clearance galing sa kanyang bansa na before na pinuntahan. So, ito is ginagawa ng mga ating OFW na nasa 3 years pa lang siya dyan sa Pilipinas or hindi pa siya lumalampas ng 3 years dyan sa Pilipinas. At kailangan niya ng police clearance. So, ang gagawin mo, boss, magpalos passport ka and then hindi mo i-declare sa iyong visa form na ikaw ay nanggaling sa ibang bansa. So, automatic lost passport. Ibig sabihin, hindi ka lumabas ng bansa na to. So, kailangan mo mapatunayan na hindi ka naglabas ng Pilipinas sa loob ng 3 taon. So, galing naman dito kay Sir Ariel Jr. Corpus. So, Sir Ariel, ang tinatanong mo sa akin is kung paano magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang ating Wise. So, yan. Gagawan kita, sir, ng bagong video para ma-explain ko sa iyo ng maayos kasi parang dito sa iyong comment is hindi ko masyadong, kumbaga, hindi mo masyadong nasunod yung step by step na binigay ko sa iyo the last time na nag-usap tayo. So, gawan ko to, sir, ng video. Wag kang mag-alala. Gawan ko siya after neto. Okay, galing dito kay sir, hindi ko alam pangalan niya dahil siya po ay naka-Korean na sulat. So, sabi niya, ask ko pala ulit ang if merong kaltas ng pension sa sweldo. So, wala pong kaltas ng pension sa sweldo pero may kaltas ng tax. So, guys, walang pension ang Czech Republic. So, merong mga ilan na mga company na nagbibigay ng pension na ganyan. Pero, hindi siya mandatory. So, hindi siya kagaya ng Japan na meron talagang pension for every uwi mo papunta ng Pilipinas. So, ang Japan kasi is merong pension and ang pension or lump sum kung tawagin. So, ang Korea is meron din. So, ang Czech Republic po is wala. So, boss, kay Ma'am Lina ba to? Kasa. So, yan. Ang tanong niya is tungkol doon sa nag-apply daw yung kanyang kakilala. I think so. Dito sa Czech Republic. Tapos, noong January siya nag-apply. Tapos, noong April, nagkaroon ng problema ang documents. So, nag-submit niya ng bago doon sa kanyang pinag-applyan. Pero, hanggang ngayon is walang release ang MOI. So, ang MOI, ito yung ministry dito. So, hanggang ngayon, walang release ang MOI kung na-process na ba, kung verify ba, kung accept ba siya, or denied ba siya. So, gusto niyang ipa-cancel ang apply niya. Tapos, papunta siya ng ibang employer. So, ito lang po mapapayo ko, no. Once na ginawa niyo to, na nagpa-cancel kayo, lilipat kayo na ibang employer, guys, ganun din ang magiging process. So, matagal din talaga ang processing ng ating visa. So, kung naghintay ka na po dyan at tingin mo ay sure naman yung paghihintay mo, so stay put ka lang dyan kasi matagal po talaga ngayon ang pag-release ng visa dito sa Czech Republic. So, lagi nyo lang i-check yung inyong MOI. Kung binigyan kayo ng inyong agency ng numbers para ma-check yun. So, lagi nyo i-check. So, ngayon, pumapalo na ng 6 to 8 months yung ating visa approval. Minsan, mas may matagal pa dyan sa 6 to 8 months na binabanggit ko. So, yan so far. Yan muna yung question na ating sasagutin. And, hanap pa tayo ng ibang question na pwede nating masagot. Okay? So, yan muna. At kung kayo pala interesado sa mga baguhan na hindi pa alam yung ating channel, so punta lang po kayo sa ating OFW Guides na YouTube channel. So marami kayong makikita dito ng mga videos na pwedeng makarelate sa mga tanong nyo. And yan, magbasa rin kayo sa mga comments kasi minsan sumasagot din ako sa mga comments natin, guys.
So, nag-release na tayo ng napakaraming videos about dito sa Czech Republic, and I hope it will help you a lot sa lahat ng mga aspiring OFW natin na gustong mag-apply dito sa Czech Republic. So, I think it may help you. Okay, thank you.